King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 361. Walang panuntunan. Nawalan tayo ng kontrol sa Sacred True Dragon Gathering. Dahil sa nakakagulat na balitang ito, nagbago ang ekspresyon ng siyam na sovereigns at nagkaroon ng kaguluhan ang Sacred Alliance. Ang unang yugto ng labanan ng 5 zone ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Sacred Alliance, ngunit ang sinaunang arena ay lumikha ng pangalawang yugto mismo at bumuo ng isang bagong larangan ng digmaan. Ang mga bundok, ilog, kagubatan sa loob ng transparent na liwanag ay isa pang eroplano. Isang kabuuang 500 henyo ang kumalat sa buong sukat at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang sinaunang arena na ito ay mas matanda at mas misteryoso kaysa sa Sacred Alliance at 10 Great Clans. Naglalaman ito ng langit na umaabot sa kapangyarihan mismo. Ang Deputy Palace Lord ay tumingin sa mga nakapaligid na estatwa ng may paggalang. Ngunit dahil ang Sacred True Dragon Gathering ay nawala sa kontrol, hindi ba magiging hindi mahuhulaan ang mga resulta? Ang mga henyong ito ang kinabukasan ng ating kontinente sa nagniningning na panahon na ito. Ang mga soberano ay nag-aalala. Ang Bronze Steel Giant ay nagsalita sa mababang tono. Ang pinakakagiat na misyon ngayon ay alamin kung ano ang mga patakaran ng ikalawang round. Tumingin ang mga sovereign sa nag-uulat na may puting balbas na sovereign. Mga panuntunan. Natatakot ako na walang panuntunan. Napangiti ng mapait ang puting balbas na soberano. Walang panuntunan. Nawalan ng gana ang mga soberano. Sa ikalawang round ay inilagay ng sinaunang arena ang lahat ng natitirang mga henyo sa isang hiwalay na dimensyon at ang Sacred Alliance ay walang magawa. Kung tungkol sa mga patakaran, walang binanggit sa kanila. Ibig sabihin ba nito ay kayang gawin ng mga henyo ang anumang gusto nila? Pumatay ng mga tao, sunugin, bugbugin ang isa't isa, sirain. Anuman. Huminga ng malalim ang Mystic Sword Sovereign. Ganyan dapat. Pagkatapos pag-aralan ang spatial array, makikita ng mga nasa labas ang loob, ngunit ang nasa loob ay hindi nakakakita sa labas, ibig sabihin, hindi tayo maaaring makagambala o gumawa ng anumang mga mungkahi. Umiling ang puting balbas na soberano. Ang mga sovereigns ng Sacred Alliance ay nabuhay ng ilang daang taon at nasaksihan ang maraming Sacred True Dragon Gathering. Ngunit ang mga henerasyong ito ng Sacred True Dragon Gathering ay kinokontrol ng sinaunang arena. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Kung gayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Walang emosyon ang boses ng Deputy Palace Lord. Sa loob ng transparent light plane. 500 henyo ang kumalat sa lugar at parang mga langaw na walang ulo. Nasa loob sila ng sukat na ito ngunit hindi makita kung ano ang nasa labas, ngunit nakikita ng mga manunood ang bawat detalye. Hindi makakonekta sa labas ng mundo. Ano ang nangyari sa Sacred True Dragon Gathering? Nakakunot ang kilay ni Zhao Fang habang nakatayo siya sa kapatagan. Siya ay naiiba sa karamihan ng iba at pinananatiling cool. Shua. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at nakita ang nanunood na nakatayo sa labas kasama ang nasa ere. Kasabay nito, ang mga kahalili ng 3 pangunahing pamilya ng mata ay nagpalipat-lipat at sinubukang lampasan ang malinaw na liwanag. Ang resulta ay, nabigo ang lalaking may mata ng multo. Ang kanyang eye bloodline ay hindi nagdadalubhasa sa pamamagitan ng nakikita. Nabigo ang kahalili ng pamilya Touba matapos ang ilang pagsubok. Tanging ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang nakakakita ng sitwasyon sa labas gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang bloodline ng mata ni Zhao Fang ay mas mahusay kaysa sa 3 pangunahing pamilya ng mata. Ang kanyang God Spiritual Eye ay dalubhasa sa pagtingin mula sa malayo at pagsisiyasat. Ito ang naging batayan ng pagkakaroon ng kakayahang manggopya. Mukhang nakikita tayo ng batang ito. Ininspeksyon ni Sovereign Yu Xingchen si Zhao Fang ngunit sa sandaling ito binawi ni Zhao Fang ang kanyang tingin, na parang nagkataon lang. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Zhao Fang ang pinakamataas na bundok at sinuri ang tanawin sa ibaba sa loob ng transparent na dimensyon ng liwanag. Shua. Sa pag-scan ng God Spiritual Eye, isang totoong mapa ang kinopya sa isip ni Zhao Fang. Unang nakontrol ni Zhao Fang ang tanawin at naalala ang mapa.
Matapos ang hakbang na ito ay hindi nagpadalos-dalos si Zhao Feng at sa halip ay siniyasat kung ano ang nangyayari sa loob ng dimensyon. Mabilis niyang nakita ang mga eksena ng labanan malapit sa isang lawa. Si Taiyun Shuangzi ay gumawa ng isang hakbang sa isang peak true human rank genius. Sa lakas ng isang napakahusay na kamanghamanghang henyo, natalo niya ang henyong iyon sa pagsusuka ng dugo sa loob ng isang galaw o dalawa. Basag. Pinutol ng nakatatandang Taiyun Shuangzi ang isang braso ng henyong iyon. Arg. Ang henyong iyon ay napaungol sa sakit at lumuhad upang magmakaawa. Inaamin ko ang pagkatalo. Pakiusap, tumigil ka na. Gayunpaman, ang kakaiba ay bagamat inamin niya ang pagkatalo, hindi nagbago ang kanyang Dragon Blessing. Walang mga regulator sa oras na ito. Ano ang nangyayari? Bakit hindi tayo makakuha ng Dragon Blessing sa mga natalo natin? Napakasama ng Sacred True Dragon Gathering, ano ang nangyaring mali? Huminga ng malalim si Taiyun Shuangzi at pinakawalan ang kanyang pagkadismaya sa henyong iyon at dahil halos kalahating patay na ang henyong iyon. Patawarin mo ako. Hayaan mo akong mabuhay, ibibigay ko sa iyo ang aking True Dragon Token. Naiiyak na ibinigay ng henyong iyon ang kanyang True Dragon Token. Weng. Ang ikalawang natanggap niya ang True Dragon Token Taiyun Shuangzi's True Dragon Token's Gold Light ay tumaas ng isang bakuran. Basag. Ang True Dragon Token ng henyong iyon ay kumupas at nabasag. Ang sarap sa pakiramdam. Hanggat kunin ko ang kanilang True Dragon Token, kaya kong nakawin ang lahat ng kanilang Dragon Blessing. Si Taiyun Shuangzi ay sumipsap ng malaking halaga ng Dragon Blessing at napaungol sa kalangitan. Ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering ay sobrang nakakapagod. Isang ikalimang bahagi lamang ng Dragon Blessing ng kalaban ang kaya niyang makuha ngunit ngayon ay kayanan niyang tanggapin ang lahat. Ang eksenang ito ay halatang nahulog sa mga mata ng manonood. Naiintindihan ko, ang round na ito ay tungkol sa pandarambong at walang mga regulasyon o panuntunan. Sa ganitong paraan lamang maipapakita ng isang tao ang kanilang tunay na lakas. Nagliwanag ang mga mata ni Sovereign Yu Xingchen. Tama, napakaraming salik na nakakaapekto sa lakas ng isang tao kabilang ang husay, estado ng pag-iisip, potensyal at iba pa. Sa mga paghihigpit na ito lahat ay pinipigilan mula sa kanilang buong kapangyarihan. Ang galing pero hindi ba masyadong malupit ito? Lahat ito ay mga elite ng kontinente. Ang mga opinyon ng mga soberano ay naiiba. Kasabay nito, nakita rin ito ni Zhao Feng at hindi niya maiwasang mag-isip. Mukhang walang mga paghihigpit ang round na ito. Maaaring gamitin ang anumang paraan para makuha ang True Dragon Token. Si Zhao Feng ay napuno ng pananabik at kagalakan matapos niyang marating ang ganitong conclusion. Mas gusto niya ito, at ang landscape na ito ay perpekto para sa kanya. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay patuloy na nagbigay pansin kay Taiyun Shuangzi. Ang nasugatang henyo ay hindi pinaalis matapos mawala ang kanyang True Dragon Token. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi pa ako lalabas. Kahit na ang aking True Dragon Token ay kinuha ni Taiyun Shuangzi, ngunit maaari pa rin akong magnakaw ng ibang mga tao. May pagkakataon pa ako. Ang pinakamataas na True Human Rank Genius ay kumislap ang mga mata habang may pag-asa na lumitaw sa kanyang puso. Pagkatapos nito kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan para nakawin ang True Dragon Token ng iba. Sa pag-iisip hanggang dito ay kumislap ang kanyang mga mata at tumakbo palayo kay Taiyun Shuangzi. Hahayaan na kita dahil alam mo na ang gagawin. Ngayon ay oras na para patayin natin ang lahat ng hindi nagbigay ng kanilang True Dragon Token. Sumunod si Taiyun Shuangzi patungo sa pinakamalapit na lugar kung saan may mga tao sa paligid at naghanap ng bagong biktima. Sa loob ng kalahating oras na kinuha ang tsaa upang gawin ang tunog ng labanan ay muling maririnig. Isang sigaw ang nagmula sa isang bundok at isang henyo na hindi nagbigay ng kanilang True Dragon Token ay pinatay ni Taiyun Shuangzi. Nagkagulo ang mga eksperto mula sa lugar ng manunood at hiniling ng mga elder ng napatay na henyo na sipin si Taiyun Shuangzi mula sa Sacred True Dragon Gathering. Pasensya na sa lahat. Ang Sacred True Dragon Gathering ay pumasok sa isang bagong panahon at ang sinaunang arena ay gumawa ng sarili nitong mga panuntunan. Ang mga patakaran ay, walang mga patakaran.
Ang tinig ng bronze skin na higanteng Deputy Palace Lords ay umalangaw-ngaw sa lugar ng manunood. Ang mga patakaran ay walang mga patakaran. Nagkagulo ang karamihan. Mga bisita mula sa buong kontinente. Nawalan ng kontrol ang Sacred Alliance sa Sacred True Dragon Gathering, hindi ito isang bagay na gusto naming makita. Ang puting balbas na soberano ay nagsabi na may pulang mukha at ang mga matatanda ng bawat puwersa ay huminga ng malamig. Sa katotohanan ito ang katotohanan. Ang Sacred True Dragon Gathering ay talagang nawala sa kontrol at ang Sacred Alliance ay walang magawa. Mga palihim na pag-atake, pagsasama-sama, pagpapaputok. Anumang paraan ay maaaring gamitin sa ikalawang round. Ang mga patakaran ay walang mga patakaran. Hindi mo ba naisip na ang mga pinadalisay lamang sa ilalim ng metal at dugo ang makakatugon sa kanilang potensyal at madaragdagan ang pagpapala ng dragon sa mga kontinente? Ang mga mata ng mga higanteng tansong balat ay napuno ng kalupitan, pananabik, pag-asa at iba pang emosyon. Ang pakikipaglaban ay hindi bagay sa sovereigns. Para bang hindi nila ito nakita noon. Walang nagsalita laban sa mungkahi ng Deputy Palace Lord. Karamihan ay hindi alam ang lakas ng Deputy Palace Lord, ngunit alam ng ilang sovereign na nakipag-away siya sa Scarlet Moon Demonic Religion, Sword Saint Yewaxi noon. Alam ng mga pamilyar sa kanya na siya ay isang taong mahilig sa pagpatay. Sa loob ng malinaw na liwanag ay umusbong ang mga tunog ng pagpatay at nagsimulang maghiwalay ang mga henyo. Siyempre, hindi gaanong malupit at ganid si Taiyun Shuangzi. Karaniwang natatapos ang mga normal na laban kapag ibinigay ng isang panig ang kanilang True Dragon Token. Pagkatapos ng lahat ay nagmula sa parehong kontinente at ang pagpatay sa isang tao ay maaaring makasakit sa isa pang puwersa o maging sa soberano. Ang mga makakaabot sa hakbang na ito ay may makapangyarihang background na kahit man lang sa True Lord rank. Ang ilan sa mga henyong ito ay mga kahalili o inapupangan ng mga soberano. Tara na. Ang figure ni Zhao Feng ay kumislap at lumutang pababa mula sa bundok habang ang kanyang God's Spiritual Eye ay nakahanap ng direksyon. Sa isang iglap isang ice sapphire crystal bow ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng at 3 arrow ang nakakabit dito. Shoo! Isang pana ng kidlat at yelo ang bumaril sa kagubatan. Ang bilis nito ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa tunog. Arg! Isang kabataang nakasuot ng maitim na damit ang bumagsak sa lupa. Plop! Ang kanyang balikat ay natusok ng luhohaw arrow at ang kidlat pati na rin ng yelo ay bumagsak sa kanyang katawan at hindi siya nakagalaw. Paano ito posible? Paano mo nalaman ang aking dark secret hiding technique? Natigilan ang kabataang nakasuot ng maitim na damit. Meow meow. Isang kulay pilak na kulay abo na pusa ang lumitaw nang wala sa oras. Shua. Ninakaw ang kanyang True Dragon Token. King of Gods, Kabanata 362. 6 na malalakas ng Dragon Blessing. Ang ikalawang round ay mas malupit at mapagkumpetensya, kaya hinayaan ni Zhao Feng ang maliit na pass ang magnanakaw na tulungan siya. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay ang kanyang espiritual na alagang hayop at kahit na lumitaw ito sa unang round ay walang magiging problema, kaya ang pangalawa ay maayos din. Ikaw si Zhao Feng. Ang maitim na bihis na kabataan ay napapanood lamang ang maliit na pass ang magnanakaw na nakawin ang kanyang True Dragon Token at ang kanyang Dragon Blessing ay napupunta kay Zhao Feng. Bilang isang numero 1 itim na kabayo ng Sacred True Dragon Gathering na ito at nakikipaglaban sa isang kahangahangang henyo sa isang draw, halatang kilala niya si Zhao Feng. Shoo! Beng! Beng! Hindi nag-abalang sumagot si Zhao Feng at nagpaputok ng 2 arrow sa isang kisap mata habang ito ay bumaril patungo sa mga ulap. Ang bagong luhohaw bow ay nilikha ni Taigan Master at parehong ang bow at arrow ay malapit sa middle tier spiritual grade. Pinagsamang nalampasan pa nila ang normal na middle tier spiritual grade item. Swash! Isang luhohaw arrow ang dumaan at isa pang figure ang nahulog. Ang cultivation ng henyong ito ay umabot na sa True Mystic rank at pagkatapos na tamaan siya ng arrow, ang kanyang katawan ay namamanhid at nanlamig habang siya ay nahulog, nawala ang 80 hanggang 70% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Paano ito posible? Ngayon lang ako lumipad dito. Ang True Mystic rank expert ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinubukang i-circulate ang kanyang True Spirit Chi. Bago siya makarating sa lupa,
Narinig niya ang isang miyaw-miyaw at isang kulay pilak na kulay abo na maliit na pusa ang lumitaw sa tabi niya na parang isang sorrow. Shua! Isang maitim na pilak na latigo ng dugo ang bumalot sa kanyang katawan at sinipsip ang kanyang dugo. Miyaw-miyaw! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa kanya na may masamang hangarin at sinubukang kunin ang kanyang True Dragon Token. Huwag mo nang isipin iyon. Ang henyong ito ay nasa True Mystic rank at galit na nagpalipat-lipat ng kanyang True Spirit Chi, na lumilikha ng isang bug zone ng malakas na hangin. Isang paa ng pusa ang sumampal ng malakas sa kanyang mukha at naramdaman niya ang pag-ikot ng langit habang nasusunog ang kanyang mukha. Bago pa siya makapag-react, kinuha ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang True Dragon Token at ibinigay ito sa may-ari nito. Medyo mabait ang isang katulong. Pinapataas ang aking bilis. Ang Dragon Blessing ni Zhao Feng ay naging mas maliwanag at mas maraming ginto ang lumabas. Ang isang katlo ng pilak na token ay naging ginto at isang malabong ginto at pilak na dragon ang tila bumalot sa kanya. Susunod. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay maaaring sa teorya, makita ang lahat ng bagay dito hanggat walang malaking bagay sa daan. Agad-agad, ang pusa at tao ay tumalon sa paligid at gumamit ng iba't ibang paraan upang magnakaw ng isang True Dragon Token pagkatapos ng isa pa ng madali. Ang tunog ng luho-hawbaw ay nangangahulugan ng pagkatalo ng isang tao. Sa spectating stand ang mga eksperto ng bawat paksayon ay may dilat na mata. Gago, sobrang bilis. Ang Zhao Feng na ito ay tila pamilyar sa tanawin at walang sino mang nagtatago ang makakatakas sa kanyang mga mata. Dumaan ang figure ni Zhao Feng sa dimensyon at nahuli ang sino mang nakita niya. Ang mga maalamat na kasanayan sa archery at ang walang kapantay na paningin sa mata ay naging dahilan upang ang itim na kabayong ito ay naging isda sa tubig sa kapaligirang ito. Ang bilis ng kahusayan at bilis ay nagpaputok ng dila sa iba at ang mga soberano sa entablado ay natigilan at nabigla. Nakontrol na ng Zhao Feng na ito ang tanawin at maging ang buong sitwasyon. Isang liwanag ang kumislap sa tansong balat ng mga mata ng higanti habang mataimtim niyang sinabi. Bagaman malakas ang eye bloodline niya, hindi ba medyo sobra-sobra ang pagkontrol sa buong sitwasyon? Nagulat na sabi ng isang babaeng soberano. Kung papansinin mo, malalaman mo na kahit saan siya magpunta, may makikilala siyang henyo. Higit pa rito, pinananatili niya ang isang distansya kasama ang 5 napakahusay na kahangahangang henyo at mga henyo ng unang antas. Sa ganitong paraan ang kanyang pag-aani ay masasabing pinakamataas. Ang paggamit ng Bronze Skin Giant ng salitang pag-aani ay nagpatango sa ibang mga sovereigns. Lahat ng kalaban ni Zhao Feng ay mananakaw ng kanilang True Dragon Token sa pinakamaikling panahon. Ang kanyang mga pamamaraan ay hindi kasing bagsik ng kay Taiyun Xiongzi. Siya ay palihim na umaatake o nakawin ang True Dragon Token. Minsan hindi na kailangan ni Zhao Feng na talunin ang kalaban. Sa pakikipagtulungan sa maliit na pas ang magnanakaw, maaari nilang nakawin ang True Dragon Token ng kalaban. Kailangan kong aminin na ang maliit na pusa ay lubos na nagpapataas ng kanyang kahusayan at ginagamit ang pinakamaliit na presyo upang makamit ang layunin. Ininspeksyon ng Mystic Sword Sovereign ang maliit na pas ang magnanakaw sa tabi ni Zhao Feng. Ang hudyat na galaw ng maliit na magnanakaw na pusa ay isang paa ng pusa na nag-iwan ng nasusunog na marka ng paa sa mukha ng kalaban. Kahit na ang mga nasa True Mystic rank ay mahihilo kapag nataman ng paa ng pusa. Parang ikaw na nasa lumalaking yugto ay lumago sa bawat aspeto. Tinapik ni Zhao Feng ang ulo ng maliit na magnanakaw na pusa bilang kasiyahan. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay kumain ng napakalaking halaga ng kanyang mga kayamanan at kalahati ng mga gantimpala mula sa Watermoon Treasury ay kinain ng pas ang ito. Siyempre, ang mga epekto ay halata din. Medyo tumaas ang lakas ng maliit na magnanakaw na pusa at kahit na maaaring hindi tumutugma sa True Mystic rank, maaari nitong dayin ang isang True Mystic rank o dalawa nang walang anumang problema. Hindi malinaw kay Zhao Feng ang kakayahan ng maliit na pas ang magnanakaw. Ang liksi ng maliit na magnanakaw na pusa ay kahanga-hanga, at ang pagiging lihim nito ay hindi kapani-paniwala. Kahit na ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay minsan lamang itong nakikita. Bagamat katamtaman ang lakas ng pose ng pusa nito, maaari nitong matarante kahit ang mga nasa True Mystic rank. Meow meow.
Napangiti ang munting pas ang magnanakaw saka inilagay ang mga paa nito sa baywang at ikinuwag ang buntot nito. Pagkatapos ay gumawa ito ng mga aksyon na nagsasabing ito ay nag-iisa sa mundo at malinaw na nakikita ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Hahaha. Hindi napigilan ng mga manonood ang tumawa. Hahaha. Medyo kawili-wili ang pasang ito. Malamang na hindi simple ang kasaysayan nito. Ngumiti ang mga soberano sa entablado. Miyaw-miyaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Zhao Fang at humarap sa transparent na liwanag. Ano? Nagbago ang mga ekspresyon ng siyam na soberano. Nakita kaya sila ng pasang ito? Nagkatinginan ang mga soberano. Kaya, makikita sila ng maliit na pasang magnanakaw, ngunit upang maging walang galang sa isang soberano. Walang kamali-mali na ang munting pasang magnanakaw ay nakakuha ng maraming tagahanga, karamihan sa kanila ay mga babae. Maging ang mga babaeng soberano sa entablado ay tinitigan ng buong pagmamahal ang munting pasang magnanakaw. Gusto ko ang pasang ito. May ipapalit ako dito sa bata mamaya. Sabi ng isang babaeng sovereign na nakasuot ng berde. Halata namang gusto niya ang munting pasang magnanakaw. Ang pasang ito ay tiyak na may makapangyarihan at misteryosong sinaunang linya ng dugo. Mukhang nakipag-blood pact ito sa bata. Green Moon Sovereign, pipilitin mo ba itong kalakalan? Ngumiti ang Mystic Sword Sovereign. Ang batang ito ay nagmula sa Iron Blood Religion at may sovereign sa likod niya na dating miyembro ng Sacred Alliance. Minsan na siyang nakipag-away sa akin laban sa Scarlet Moon Religion Patriarch at nag-ambag ng malaki para sa Sacred Alliance. Ang Bronze Skin Giant ay tila casual na nagsabi ngunit binabalaan siya na huwag pilitin ang kalakalan. Ipagpapalit ko siya ng maluwag sa loob. Kumpiyansa na sabi ng Green Moon Sovereign. Sa loob ng transparent na sukat ng liwanag. Lumipas ang oras at lumipas ang isa pang 2 araw. Habang nagpapatuloy ang labanan, bumababa ang bilang ng True Dragon Token. Ang mga nawalan ng kanilang True Dragon Token ay naging baliw at nag-counter-attack. Ang pagpatay, pagsasama-sama, pagnanakaw, bawat paraan ay ginamit. Sa ilalim ng sitwasyong ito ay nabuo ang mga koponan. Sa oras na ito, bumagal ang bilis ng pag-aani ni Zhao Fang. Ito ay dahil mas kaunti ang True Dragon Token sa paligid dahil ang ninakaw na True Dragon Token ay madudurog pagkatapos mawala ang lahat ng Dragon Blessing nito. Siyempre, mas mataas ang dami ng Dragon Blessing sa bawat True Dragon Token. Ang bawat True Dragon Token ay umabot man lang sa mahinang silver level at ang True Dragon Token ni Zhao Fang ay purong ginto na ngayon. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng gintong liwanag at ang kanyang Dragon Blessing ay hindi kapanipaniwala. Ang aking pagpapala sa dragon ay maihahambing sa mga pagpapala ng dragon na mayroon ang napakahusay na kamanghamanghang henyo sa unang round ngunit pagkatapos na makapasok sa dimensyong ito ay tataas din ang kanilang mga pagpapala ng dragon. Sinuri ni Zhao Fang. Tinansya niya na ang kanyang Dragon Blessing ay nasa top 10 man lang at mas mababa lang sa 5 mahuhusay at kahangahangang henyo. Ang sovereigns na nanonood sa transparent na liwanag ay natagpuan na mayroong 6 na malabong Golden Dragon Blessing figure na lahat ay hindi bababa sa 1 yarda ang taas. Sa gitna nila Yu Tianhao at Tai Yun Xiongzi ay halos 2 yarda. Ang dahilan kung bakit ito ay 6 at hindi 5 ay dahil ang isa sa kanila ay napakalapit sa 5 napakahusay na henyo at ang pinagmulan nito ay si Zhao Fang. Sa 6 na Golden Dragon Blessings, ang kay Zhao Fang ang pinakamahina. Sa itaas niya ay si Goddess Bing Wei dahil ang lahat ng iba pang kahangahangang henyo ay nanalo sa lahat ng kanilang laban sa unang round at nakipag-draw siya kay Zhao Fang, natalo ang ika-5 bahagi ng kanyang Dragon Blessing. Sa loob ng transparent na sukat ng liwanag. 6 na Golden Dragon Blessings ang umungal, at maririnig ito mula sa malayo. Ang True Dragon Token ay isang kakaibang item na hindi maiimbak sa interspatial na mga item kung kaya't hindi maitago ng 5 napakahusay na prodigy at ni Zhao Fang ang kanilang aura. 6 Golden Dragon Blessings. May isa pang napakahusay na kamanghamanghang henyo ang lilito sa Sacred True Dragon Gathering na ito. Hanggang ngayon, si Zhao Fang ang may pinakamataas na pagkakataon na maging ika-6 na napakahusay na kamanghamanghang henyo at itulak ang panahon na ito sa tuktok. Ang mga manonood ay tuwang-tuwa at puno ng mga inaasahan.
Bagamat nawalan sila ng kontrol sa Sacred True Dragon Gathering na ito ay naging mas kapana-panabik. Sa ngayon, mayroong mahigit 20 patay na mga henyo at 12 ng mga baldado na mga henyo. Mula dito makikita ang matinding kompetisyon. Sa paglipas ng panahon, lumalala ang labanan at patuloy na lumilitaw ang mga pagkamatay at pinsala. Oo, kakaunti ang mga target. Lumipad si Zhao Feng sakay ng three-flowered treasured lotus. Nakahanap siya ng maraming target, ngunit wala silang True Dragon token o nakabuo ng isang malaking party, kaya nahihirapang atakihin sila. Tumakbo ka. Ito ay pagpapala ng gintong dragon. Maaari bang maging isang bagong napakahusay na kamanghamanghang henyo ang Zhao Feng na ito? Nakarating na siya sa pang-anim sa mga tuntunin ng Dragon Blessing. Natagpuan ng mga henyo si Zhao Feng mula sa malayo at tumakas. Sa sandaling ito ay mayroong 6 na nagniningning na gininto ang ilaw at ang iba ay nakakaramdam ng malakas na pagpapala ng dragon mula sa 12 ng milya ang layo. Si Zhao Feng. Siya ay naging pang-6 na pinakamalakas na Dragon Blessing Genius at halos nasa 5 napakahusay na antas ng kahangahangang henyo. Naramdaman ni Mo Tianyi ang pagbabasbas ng gintong dragon mula sa malayo at lahat ng mga henyo sa paligid ay nakakalat. Lumaban o atras. Papunta si Mo Tianyi sa direksyon ni Zhao Feng at nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian. King of Gods, Kabanata 363. Dalawahang langit ng yelo at apoy. Sa loob ng transparent na bula ng liwanag. Ang mga mata ni Mo Tianyi ay kuminang at ang kanyang anyo ay hindi pa rin nawawala. Sa tabi niya ay may 2 pang henyo ng Heavenly Yuan Clan. Ang isa sa kanila ay si Zhao Yufei at ang isa pa ay ang lalaking may dilaw na mukha na nirerango bilang numero 2 sa angkan. Brother Zhao Feng. Pinagmasdan ni Zhao Yufei ang pagbabasbas ng gintong dragon ng may kagalakan at pag-aalala. Ang 3 henyo ng Heavenly Yuan Clan ay pawang hindi bababa sa malabong ginto at ang kay Mo Tianyi ay purong ginto ngunit hindi sapat ang liwanag upang lumitaw ang isang dragon. Brother Mo, anong gagawin natin? Ang dilaw na mukha ng lalaki ay sumikip ang puso. Masyadong malakas ang hakbang ni Zhao Feng sa Sacred True Dragon Gathering na ito at nakipaglaban siya sa napakahusay na kamanghamanghang henyo. Siya ay walang alinlangan na numero 1 itim na kabayo at walang nagtanong na siya ang nangungunang henyo sa ilalim ng 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ngayon, halos kalabanan ng Dragon Blessing ni Zhao Feng ang 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo. Kung gusto niyang lumaban, lalaban tayo. Ang ekspresyon ni Mo Tianyi ay solemn na at hindi gaanong casual gaya ng una niyang nakilala si Zhao Feng. Bumalik sa Northern Star Stand ang unang opinyon ni Mo Tianyi kay Zhao Feng ay, ganon-ganon lang. At ngayon ay para siyang nahaharap sa isang malaking panganib. Napanood niya ang buong labanan ni Zhao Feng at Goddess Bingwei ng labanan ng 5 zone at nakita niya kung paano gumawa ng milagro si Zhao Feng. Nabigla siya at natulala sa oras na iyon. Kahit anong yabang at pagmamalaki niya, aminin niyang nakakatakot ang kalaban. Ang mga mata ng lalaking nakaharap na dilaw ay kumikislap habang sinabi niya. Kung magkakasama tayong 3 ay tiyak na hindi tayo matatalo. Ang mga pagkakataon ay hindi malabong kung si Mo Tianyi lamang laban kay Zhao Feng ngunit kung ito ay idinagdag sa kanya at kay Zhao Yufei, magiging iba ang resulta. Pagkatapos ng lahat, walang mga patakaran dito. Pinayagan ng team ang up o sneak attacks. Kayong dalawa ay hindi nakikialam anuman ang resulta. Huminga ng malalim si Mo Tianyi at nag-order. Nakaramdam siya ng hiya sa iminungkahi ng kanyang junior martial brother. Bilang head disciple ng isa sa 10 great clans at ang alamat ng Northern Continent, paano makikipagtulungan si Mo Tianyi para hamanin ang isang baguhan? So, si Zhao Feng ay nakatayo sa three-flowered treasured lotus at patungo sa direksyon ni Mo Tianyi at ng kanyang mga kasama habang ang kanyang God Spiritual Eye ay nagmamasid sa paligid. Habang magkalapit na ang magkabilang panig, naging mabigat ang kapaligiran at ang mga henyong nanunood mula sa malayo ay nagpipigil ng hininga. Ang mga manunood sa labas at ang mga soberano ay nanunood ng may interes. Si Zhao Feng ay mayroong God Spiritual Eye at halatang nakita niya si Mo Tianyi at ang kanyang kasama, ngunit hindi siya umatras at nagpatuloy. Naging tensyonado ang kapaligiran at tumalon ang puso ni Zhao Yufei. Sasalakayin ba sila ni Brother Zhao Feng?
Ayon sa nakaraang karanasan, sa sandaling umatake si Zhao Fang, halos walang pagkakataon na mabaygo. Mukhang hindi maiiwasan ang labanang ito. Nagsimulang umikot ang True Spirit Chi ni Mo Tianyi, at ang kanyang mga aksyon ay konektado sa Heaven Earth Yuan Chi. Ang hangin ay tila naglalaman ng sunod-sunod na bundok. Si Zhao Yufei at ang lalaking may dilaw na mukha ay umatras sa isang tiyak na distansya, hindi makakaabala sa labanan nina Zhao Feng at Mo Tianyi. Bago ito si Mo Tianyi ay ang nangungunang henyo sa hilagang kontinente at maging sina Xin Huang, si Xian Shang at mga kasama ay natalo sa kanya noon. Weng. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumikislap na may transparent na Asher Lightning Flame. Hindi na malabong Asher ang kulay. Ang asul na apoy ng kidlat ay kumikinang at mukhang napakaganda ngunit naglalaman ng kritikal na panganib. Si Mo Tianyi at ang kanyang mga kasama ay sumigaw sa kanilang mga puso. Ginamit ni Zhao Feng ang Lightning Fire God's Eye na ito pabalik sa labanan ng 5 zone at ang kapangyarihan nito ay maihahambing o mas nakakatakot pa kaysa sa mga kahalili ng 3 pangunahing pamilya ng mata. Maging si Goddess Bingwei ay nag-iingat sa kasanayang ito. Dagdag pa, ang cultivation ni Zhao Feng ay nasa pinakamataas na true human rank at halatang tumaas ang kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eyes. Sa pagkakataong ito, parehong si Mo Tianyi at ang lalaking dilaw na mukha ay natigilan. Naunawaan ng lahat na halos imposibleng iwasan ang husay ng mata ni Zhao Feng. Walang sino man sa True Spirit Realm ang makakaiwas dito. Bagamat ang taong dilaw na mukha ay may cultivation ng True Mystic rank, pakiramdam niya ay parang nag-aapoy ang kanyang laman at isip. Si Mo Tianyi ay tila kalmado sa labas ngunit walang kumpiyansa laban sa Lightning Fire God's Eye. Lightning Fire God's Eyes. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumikislap na may transparent na Asher Lightning Flame. Sa oras na iyon, parehong tumalon si Mo Tianyi at ang dilaw na mukha ng lalaki. Boom! Nagsimulang mag-apoy ang Lightning Flame God's Eye sa isang lawa na 2 milya ang layo at ang mapangwasak na kapangyarihan ay agad na sumangga ang lahat ng tubig sa loob ng 1 yarda na radius. Isang sigaw ang nagmula sa lawa at isang lalaking multo ang mata ang bumagsak. Lalaking may multo. Siya iyon. Ang kahalili ng isa sa 3 mata na pamilya, ang pamilyang Wu. Napabulala si Mo Tianyi at ang mga nanonood at nadama nilang maswerte. Nakita ng bawat isa na tinitigan ng multo ang katawan ng lalaki na nagniningas na may asher na apoy at kumikidlat sa lahat ng dako. Ang kapangyarihan ng apoy ng kidlat ay maaaring umatake sa parehong pisikal at mental na dimensyon ng enerhiya. Walang hiya na bastos, nililigawan ako. Sa wakas ay naglagay ng apoy ng kidlat ang mata ng multo, ngunit mapatla ang kanyang mukha. Matagal ka nang nagtatago sa lawa. Anong magandang intensyon ang mayroon ka? Malamig ang mukha ni Zhao Feng at tila may tagumpay sa pagkakahawak. Ang kanyang Lightning Fire God's Eye ay nasugatan na ang Ghost Eye na lalaki sa pisikal at mental. Ang lalaking may multo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang tinitiis niya ang pag-aapoy sa kanyang mental energy dimension. Ang isang transparent na asher na apoy ay nag-aalab sa kanyang dimensyon ng enerhiya sa pag-iisip at kumikidlat. Ang sakit na iyon ay 10 beses hanggang 100 beses kaysa pisikal na sakit. Kung hindi lang dahil may eye bloodline siya, baka nadurog na siya. Ang pagkakita kay Zhao Feng na malapit sa ghost-eyed na lalaki ay naging anino na nawala. Gayunpaman, gaano man siya tumakbo, hindi niya kayang lampasan ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng. Ghost Eye Soul Burner. Ang lalaking may multo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang isang madilim na apoy ay kumikinang sa kanyang mga mata. Ang madilim na kulay abong apoy ay agad na bumalot sa katawan ni Zhao Feng at ang malamig na aura na iyon ay nagpabagabag kay Zhao Feng. Isinuot ni Zhao Feng ang Heavenly Luo Mystic Cloak, ngunit hindi ito nasaktan. Pinaandar niya ang kanyang bloodline power at isang Ice Void figure ang lumitaw sa kanyang likuran. Weng. Pinatay ng liwanag ng yelo at kidlat ang madilim na kulay abo na apoy na tila sumalubong sa tugma nito. Agad na pinatay ng yelo ang apoy at ang kidlat ay perpektong sumalungat sa kadiliman. Tulad ng para sa antas ng enerhiya ng kaisipan, muling ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang Lightning Fire God's Eye at pinatay ang paso sa mental energy. Ang kanyang pinagmumula ng enerhiya sa pag-iisip ay higit na nalampasan ang lalaking may multo at nanatiling hindi nasaktan.
Brat, ninakaw mo ang aking bloodline technique at ngayon ay binabayaran mo ang pasasalamat ng may paghihiganti. Napaungol ang lalaking may multo, nanginginig ang boses sa halatang takot. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay perpektong nalabanan ang lahat ng kanyang kakayahan kabilang ang kanyang bloodline power at pagkoya. Kinopya ng Lightning Fire God's Eye ang kanyang Ghost Eye Soul Burner ngunit madaling napigilan ng una ang huli. Ang mga kapangyarihan tulad ng kidlat at apoy ay isang malaking kontra para sa mga multo at sa masamang landas. Higit pa rito, mas malakas ang bloodline ni Zhao Feng. Eye of Ice Soul. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naging isang nagyayelong lawa at ang kapangyarihan ng yelo ay nagpapahina sa enerhiya ng kaisipan ng kalaban. Tila nahulog sa isang kuweba ng yelo ang lalaking may multo. Nanginginig siya at sinisinok habang naglalakbay ang lamig at pinapawi ang kanyang iniisip. Dati kidlat at apoy, ngayon ay yelo. Kinuha ng lalaking may multo ang Dual Skies of Ice and Fire ni Zhao Feng at nasugatan ang kanyang isip. Matapos matamaan ng Eye of Ice Soul ay naging napakabagal ng kilos ng Ghost-Eyed Man. Ang mga aksyon ng mga tao ay kinokontrol ng mga pag-iisip at kapag ang mga pag-iisip ay naging frozen, ito ay hindi gaanong naiiba sa pagiging frozen. Sa katunayan, karapat-dapat na maging isa sa tatlong pangunahing pamilya ng mata. Matapos matamaan ng dalawa sa aking mga kakayahan ay nasugatan lamang siya at wala sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na humanga. Ang Dual Skies of Ice and Fire ni Zhao Feng ay maaaring wakasan ang pinaka-normal na maagang yugto ng True Mystic rank. Kahit na ang Eye of Ice Soul ay hindi sumasabog, maaari itong tumagal ng mahabang panahon. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay parang kristal na nakalock sa lalaking may multo at nagpatuloy sa pagsinok sa huli. Bumagal lahat ng kilos at ekspresyon niya. Meow meow. Isang maliksi na maitim na pilak na latigo ang tila lumitaw mula sa kung saan at bumalot patungo sa lalaking may mata ng multo. Huwalala. Ang latigo ay humigpit sa paligid ng lalaking mukhang multo at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo. Ito ay isang malakas na dugo mula sa isa sa tatlong pamilya ng mata. Huwag kang manggahas na nakawin ang aking True Dragon Token. Ang mukha ng ghost-eyed na lalaki ay lumibot at ang kanyang madilim na kulay abo na mga mata ay kumikislap na may mga linya ng dugo, na tila gagamit siya ng isang mas malakas na pamamaraan ng lihim. Sinampal ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang mukha gamit ang isang paa at agad niyang hindi alam kung saang direksyon patungo. Plop! Lumuhad sa lupa ang lalaking may mata ng multo at bago pa siya makapag-react ay nawala na ang pas ang nagnakaw sa kanyang True Dragon Token. Hindi masama. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Zhao Feng ng gintong True Dragon Token na kapantay ng kay Mo Tianyi. Weng. Sa pagkakataong iyon ang kanyang gintong dragon ay agad na tumaas ng isang ikatlo. Sa loob ng bula ng transparent na liwanag, ang iba pang 5 gintong dragon ay tila may naramdaman at naglabas ng malalim na dagandong. Sa puntong ito, lahat ng mga henyo sa loob ng dimensyong ito ay nakakaramdam ng ika-6 na nakakatakot na pagpapala ng dragon. Kahit sino sa loob ng 100 milyang radius ay makikita ang gintong dragon gamit ang kanilang mata. Naabot na ng dragon blessing ni Zhao Feng ang 5 napakaraming prodigy. Maaari ba siyang maging ika-6 na napakahusay na kamanghamanghang henyo ng henerasyong ito? Nagkagulo ang mga manunood. Kung magpapatuloy ito, tiyak na gagawin niya. Napanood ni Mo Tianyi si Zhao Feng na tinalo ang ghost-eyed na lalaki at kinuha ang kanyang True Dragon Token mula simula hanggang matapos. Ang prosesong ito ay nagdulot sa kanya ng pagkagulat at isang mabigat na puso. Kailangang malaman ng isa na ang lalaking may mata ng multo ay kapareho niya, mga eksperto sa unang antas. Sa sandaling ito, lumipad si Zhao Feng patungo kay Mo Tianyi, ang kanyang asol na buhok ay nakasisilaw. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Mo Tianyi at ng lalaking may dilaw na mukha at naisip ang tumakbo. King of Gods, Kabanata 364. Pagtutulungan ng magkakasama. Biglang napapikit si Zhao Feng kaya nakaramdam ng matinding pressure si Mo Tianyi. Ang kanyang mukha ay maingat at hindi naglakasloob na madaling kumilos. Sa bilis ng pag-atake, ang bloodline ng mata ni Zhao Feng ay madaling nalampasan ang kanya.
Ang pagharap sa ganitong uri ng kalaban ay kapwa si Mo Tianyi at ang lalaking may dilaw na mukha ay nagpasikip ng kanilang mga puso, hindi ng ahas na magpahinga. Zhao Feng, lahat tayo ay nagmula sa hilagang kontinente. Gusto mo ba talagang maging kaaway ng Heavenly Yuan Clan? Ang dilaw na mukha ay nagbanta ngunit ang kanyang maingat at hindi mapakali na ekspresyon ay naging dahilan upang ang kanyang mga salita ay hindi kumpiyansa. Ang Heavenly Yuan Clan ay isa sa 10 Great Clans at isinantabi ang Mystic Ice Palace, sila ang pinakamalakas na puwersa na nalampasan maging ang 3 Great Countries. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Zhao Feng ang kanyang sinabi at napapikit. Ni hindi niya sila nilingon. Zhao Feng, hindi ka pa rin isang tunay na napakahusay na kahanga-hangang henyo kaya huwag mong isipin na madali akong mabuli. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Mo Tianyi at pinakawalan ang kanyang True Spirit Chi sa kanyang hangin. Ang mga hindi nakikitang bundok ay tila bumaba mula sa langit. Yuan Mountain Great Secret Palm. Isang nagniningning na True Spirit Chi ang kumikislap sa paligid ng 100 yarda na radius at ang palad ay parang metal na bundok na durog sa arena. Nang ilabas ang palad na iyon ay tila pinipiga ang nakapalibot na lupa. Bumagsak ang puso ni Zhao Feng habang pinipilit ang kanyang dugo at True Spirit Chi. Para siyang nakaharap sa hindi magagalaw na bundok at kahit anong gawin niya ay walang saysay. Weng! Isang ice throne at figure ang lumitaw sa likod ni Zhao Feng at sa pagtutok ng palad, nag-interact ang dalawang kapangyarihan ng kidlat at yelo, na lumikha ng isang bulaklak. Ang bulaklak na gawa sa kidlat at yelo ay nakipagsagupaan sa Yuan Mountain Great Secret Palm at agad na sumabog. Boom! Isang bahagi ng kidlat at yelo ang biglang tumalbog pabalik kay Zhao Feng. Bahagyang nagulat ang huli. Sinuri ng kanyang God Spiritual ay ang mga kaliwanagan ng Yuan Mountain Great Secret Technique ni Mo Tianyi at hindi inaasahan ang isang bahagi na babalikan. Sa kabutihang palad ay nakahanda siya at binalot siya ng 3 petals ng 3-flowered treasured lotus at nakaharang din ang Heavenly Luo Mystic Armor ng bahagyang porsyento ng pinsala. Walang nakakuha ng kalamangan sa sagupaan na iyon. Ang Yuan Mountain Great Secret Technique na ito ni Mo Tianyi ay naglalaman ng mga elemento ng ginto at lupa. Ang mga nasa parehong antas ay hindi maaaring mag-alaga sa kanya at ang mga pag-atake ay sa halip ay rebound. Napagtanto ni Zhao Feng. Maliban kung mayroon siyang walang katulad na kapangyarihan tulad ni Yu Tianhao at ganap na sugpuin siya, ito ay magiging isang mahirap na labanan. Sa totoo lang ang pinakamahusay na paraan para makitungo kay Mo Tianyi ay sa pamamagitan ng Eye Bloodline o Water Moon God Peach Fan. Gayunpaman, wala si Zhao Feng para labanan si Mo Tianyi. Yu Fei. Hindi nagpatuloy sa pag-atake si Zhao Feng at sa halip ay lumingon kay Zhao Yufei. Brother Zhao Feng, pumunta ka dito para lang sa akin. Ngumiti si Zhao Yufei. Ang target ni Zhao Feng ay si Zhao Yufei. Kaya magkakilala kayong dalawa. Ang dilaw na mukha na lalaki ay nagpakawala ng hininga habang naiintindihan ni Mo Tianyi. Bumalik sa Northern Star Stand, nakita ni Zhao Feng si Zhao Yufei ngunit hindi sila nag-usap at sa halip ay nakipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng mental energy. Ginawa rin niya ito kasama sina Jin Wuang, Kang Yuyo at Beimoy. Sa oras na iyon si Zhao Feng ay hawak ang bawat sandali sa oras upang mapabuti o kung hindi ang eksenang ito ay hindi mangyayari. Bahagyang na-curious si Zhao Yufei. Bakit biglang dumating si Zhao Feng para hanapin siya? Napagtanto niya na ang buhok at kaliwang mata ni Zhao Feng ay naging asul at mas malamig kaysa sa kabataan sa kanyang mga alaala. May isang bagay na kailangan kong gawin sa tatlo. Napatingin si Zhao Feng kay Mo Tianyi at sa lalaking dilaw na mukha. Pagtutulungan ng magkakasama. Hindi maiwasan ni Mo Tianyi na magulat. Hindi niya lubos na kilala si Zhao Feng at minsan o 2 beses lang niya itong nakita. Ang tanging tao na gumawa ay si Zhao Yufei at maging siya ay curious sa mungkahi ni Zhao Feng. Sa teorya kung kaya ni Zhao Feng ang kanyang sarili laban sa isang napakahusay na kamangha-manghang henyo, hindi siya dapat matakot sa anumang bagay sa Sacred True Dragon Gathering. Hindi nagsalita si Zhao Feng at tiningnan ang tatlo sa mata. Shua. Sa sumunod na sandali ay pumasok ang 4 sa isang eleganteng silid at si Mo Tianyi, Zhao Yufei at ang lalaking may dilaw na mukha ay naupo sa isang upuan bawat isa. Nasa harap nila si Zhao Feng. Ito ang paraan ng kanilang pakikipag-usap.
Natigilan si Mo Tianyi at ang kumpanya. Hindi nila akalain na ang kakayahan ni Zhao Feng sa enerhiya sa pag-iisip ay umabot sa antas na ito. Ito ay isang simpleng ilusyon ng enerhiya ng kaisipan. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Natapakan niya ang sinaunang daw ng kaluluwa at hinawakan ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye kaya nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa enerhiya ng pag-iisip. Ang eksenang ito ay base lang sa mental energy at napaka-rough. Maaaring napakadaling matukoy kung ito ay totoo o peke. Walang sino man sa labas ang nakakakita sa nangyari at pumasok sa loob. Kasabay nito, ang 9 na sovereigns ay tumingin kay Zhao Feng at maaaring hulaan ang isa o dalawa tungkol sa kanilang estado. Ang Dragon Blessing na ito ni Zhao Feng ay tungkol sa antas ng 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang mga sovereign ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito dahil ang mga rangkang ng Sacred True Dragon Gathering ay tinutukoy ng dami ng Dragon Blessing. Sa mga tuntunin ng purong Dragon Blessing, talaga nasa level siya sa pinakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang kahinaan niya lang ay medyo malayo pa siya sa battle power ng napakaraming prodigies. Nagtapos ang higanteng tansong balat at tumanggo ang iba pang mga soberano. Ang dahilan kung bakit hindi natalo si Zhao Feng kay Goddess Bingwei ay dahil perpektong nakontra ng una ang huli. Kung ito ay isa pang mahusay na kamanghamanghang henyo sa kanyang lugar, malamang na natalo si Zhao Feng. Hihihi, ang pagkakaroon ng Dragon Blessing ng isang mahusay na kamanghamanghang henyo ngunit hindi ang lakas ng isa. Hahayaan ba siya ng iba pang mahusay na kamanghamanghang henyo? Ngumiti ang babaeng Green Moon na sovereign. Hanggang ngayon, ang Dragon Blessing ni Zhao Feng ay ang pinakamaliit sa 6 at malapit lang kay Goddess Bingwei. Gayunpaman, ang kanyang rate ng paglago ay masyadong mabilis at maaaring malampasan pa ang isang kamanghamanghang henyo, kung hindi ang karamihan. Gayunpaman, dahil nasa ganitong sitwasyon, paanong hindi ito malalaman ni Zhao Feng? Sa loob ng Mental Illusion Room. Matagal na nag-usap sina Zhao Feng at Mo Tianyi ngunit sa pisikal na mundo ay isang hininga lang ang lumipas. Zhao Feng, sobra-sobra ang hinihiling mo. Gusto mo kaming 3 disipulo ng Heavenly Yuan Clan na protektahan ka. Sinabi ni Mo Tianyi na hindi nasisiyahan. Nasabi ko na kung ano ang ibibigay ko sa iyo at makakatulong sa dobleng halaga ng iyong Dragon Blessing. Dagdag pa rito, magbibigay din ako ng ilang Mystic Flower Saint Liquid para tulungan si Yufei na makalusot. Kung tama ako, ang Yufei cultivation ay umabot na malapit sa pinakamataas na True Human rank ngunit may purong True Spirit Chi at natugunan ang mga kinakailangan upang makapasok sa True Mystic rank. Panalong-panalo ang sitwasyon na ito. Muling sinabi ni Zhao Feng ang deal. Ang kanyang deal ay medyo maganda ngunit si Mo Tianyi ay nakikipagtawaran para sa higit pa. Kumikislap ang mga mata ni Mo Tianyi. Zhao Feng, masasabi ko sa palitan noon na mayroon pa ring kaunting pagkakaiba sa pagitan mo at ng isang tunay na kamanghamanghang henyo. Hihihi, sa napakaraming pagpapala ng dragon at na-offend si Goddess Bingwei, kapag nagsama ang dalawang napakahusay na kamanghamanghang henyo, mapipilitin kanilang mawalan ng pag-asa. Nang humingi si Zhao Feng ng proteksyon, paanong hindi nakikita ni Mo Tianyi ang sitwasyon? Medyo malayo pa rin si Zhao Feng sa isang kamanghamanghang henyo ngunit kapag naabot na niya ang True Mystic rank, maiikli nito ang pagitan nila. Ito ang kahinaan ni Zhao Feng. Ginamit niya ang God Spiritual ay para kontrolin ang sitwasyon at sinadya niyang iwasan ang 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo ngunit ngayon ang kanyang Dragon Blessing ay halos kapantay ng mga ito at iyon ang nagpalala sa sitwasyon. Zhao Feng, sa sandaling maabot mo ang True Mystic rank ikaw ay magiging ika-6 na napakahusay na kamanghamanghang henyo. Paano namin malalaman kung magpasya kang salakayin kami noon? Nag-iingat pa rin ang lalaking dilaw ang mukha. Naniniwala ako kay Brother Zhao Feng. Nagtiwala si Zhao Yufei kay Zhao Feng at handang magtulungan. Sa makatuwid, hindi talaga maaaring hindi magkasundo si Mo Tianyi at ang iba pa. Kung magtagumpay ako, susubukan kong tulungan ang Heavenly Yuan Clan na makalabas at maaari pa nga akong pumirma ng kontrata sa dugo. Nangako si Zhao Feng. Nang marinig ito ay naantig ang dilaw na mukha ng lalaki at si Mo Tianyi. Hindi namin kailangan ang blood contract. Naniniwala ako sa iyo dahil naniniwal sa iyo si Yufei. Tumanggo si Mo Tianyi at nagkasundo ang dalawang panig.
Paprotektahan ni Mo Tianyi at ng mga kasama si Zhao Feng habang ang huli ay tataas ang kanilang Dragon Blessing ng isang beses pa at magbibigay ng ilang Mystic Flower Saint Liquid kay Zhao Yufei upang makatulong na mapataas ang kabuoang lakas ng Heavenly Yuan Clan. Sa wakas, kung magtagumpay si Zhao Feng, tutulungan niya ang Heavenly Yuan Clan. Bagamat tila hindi ito katumbas ng halaga para kay Zhao Feng, ito ay sa katotohanang panalo. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay isang hakbang na lang mula sa nangungunang tatlo sa Sacred True Dragon Gathering o kahit na una. Susunod, si Zhao Feng, Mo Tianyi at ang mga kasama ay nagsimulang magnakaw ng True Dragon Token. Dahil sa God's Spiritual Eye, makakahanap si Zhao Feng ng target ngunit dahil napakalaki ng kanyang Dragon Blessing, makikita siya ng iba mula sa malayo at tatakbo sila, kaya ginawa ni Zhao Feng na tambangan sila ni Mo Tianyi at ng kumpanya sa tulong ng maliit. Magnanakaw na pusa. Sa loob ng kalahating araw, nagtagumpay ang 4 na tambangan ang 5 hanggang 6 na henyo kabilang si Chen Kanwo ng unang baitang. Mo Tianyi, Zhao Yufei at ang Dragon Blessing ng Yellow Face na lalaki ay nadobol lahat at sa ilalim ng may layuning tulong ni Zhao Feng, ang Dragon Blessing ni Zhao Yufei ay malapit kay Mo Tianyi. Panahon na para maghanap ng tahimik na lugar at tulungan mo ako. Tumanggo si Zhao Feng. Matagal na niyang nahanap ang lugar at ang daan ay napakatago, mahirap hanapin ng iba. Muli na namang pinagmasdan ng God's Spiritual Eye ni Zhao Feng ang lugar at binigyang pansin ang sitwasyon ng 5 mahusay na kamangha-manghang henyo. Sa direksyong hilagang kanluran, nagsama sina Tantay Lanyo at Shi Chengtian at nilabanan si Yu Tianhao. Ginawa nilang madilim ang langit at ang mga bundok sa loob ng ilang milya upang mabasag. Nagtago at nanood si Goddess Bing Wei sa labanan ni Yu Tianhao, Tantay Lanyo at Shi Chengtian. Para naman kay Taiyun Shuangzi, pinapatay ng magkapatid na lalaki ang lahat ng nasa malapit. Ito ang perpektong sandali. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God's Spiritual Eye at pinangunahan si Mo Tianyi at ng mga kasama sa isang ilog ng timog silangan na sulok at nagsimulang bumaba. Pagkatapos noon, nakarating si Zhao Feng sa isang kuwebang gawa ng tao sa kailaliman ng ilog. Bagaman mahirap hanapin ang lugar na ito ay sobra pa rin ang iyong Dragon Blessing. Kapag may nakalapit, mararamdaman pa rin nila ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Mo Tianyi. Hehe, salamat brother Mo. Matamis ang ngiti ni Zhao Feng habang nakapikit at tila hindi na pinapansin ang labas ng mundo.